Panginoon sa kanyang po mga salita. Ayon po sa aklat po ng Awit, Kapitulo 100, talatang 1 hanggang talatang 5. Ito po ang ating pong matutunghayan. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gate with thanksgiving and in His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Tayo pong lahat ay sandaling yumukot, manalangin. Pinasasalamatan ka namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon. Sinasamba ka po namin, aming Diyos na dakila. Salamat po ng maraming sa iyo pong kabutihan, Panginoon Diyos. Sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Lalo't higit sa kabutihan mo, Panginoon, sa iglesia ng Agape na iyo pong itinayo. Yan po sa lugar ng Pamarin, sa Robis, Panginoon. Thank you, Lord, dahil alam po namin, Panginoon, na ikaw ang siyang may akda nito. Ikaw, Panginoon, ang humipo sa amin po mga puso upang aming po suportahan at itayo ang isang iglesia sa lugar po na yan. Iglesia na kung saan itinataas at ibinabandila, ipinapahayag ang iyong mga banal na salita sa mga tao dyan sa lugar po na yan. Panginoon, salamat po sa hapon po na ito. Sa amin pong pagdiriwang na ika-2 taong anibersaryo ng iglesia na yan, Panginoon, at sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyo pong mga salita. Hayaan mo po, Panginoon, na ikaw po siya maglapat ng mga mensahe sa amin pong kalagitnaan. At gamitin mo lamang po ang iyong amang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. At sa iyo po mapagpalang kamay ay amin pong pinagkakatiwala ang tagumpay ng aming pong gawain na ito. Ito po ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. At minsan paligay po natin ang the best na pag-iwi palakpak sa ating Diyos na dakila. Bakit? Kasi po ang Diyos natin sinasamba ay karapat-dapat po tumanggap ng mga papuri mula sa kanyang mga lingkod. Amen. Sige po, pwede na po kayo maupo. Tapat at sapat kailanman. So, kung kayo po, Robis ngayon, ika-2 taong anibersaryo. Pag umabot kayo ng 35, ilang taon na? Anong taon po yun? Hindi na magaling magkwenta. Siguro parang tingin ko 2040. Tanda ko kayo sa 35th year anniversary. Diba? So, pero ako'y naniniwala sa biyaya at grasya ng ating Panginoon Diyos. Ang church na yan, na sinimulan ng ating Panginoon, ay magtutuloy, magpapatuloy, hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Dahil sa inyo na yan, yun na yung base na inilagay ng ating Panginoon diyan. At ako'y natutuwa sa Panginoon kasi isa yan sa magiging pinaka-legacy na sa buhay po natin. Sabi nga nila, no, ako'y nagsisimula doon, may narinig pa kami, may nagsabi sa akin, saan nila dinadala ang mga offering? Yung nagsabi gano'n. Tapos sabi ko, sige, patayo natin ng church. At pag natayo ang church, lagay nyo daan. Dito napupunta ang lahat ng inyong mga offering. Amen.
Amen? Eh, patitingnan naman yung offering nila. Hinahanap pa. Diba? Oo. Eh, hindi nila alam eh kung gano'n kaya kalaking ginastos natin ito sa tulong ng Panginoon Diyos. Di ba ba? Pero hindi po natin alintana ang gumastos kapag ito ay gawain ng ating Panginoon. Kaya ngayon pa lamang, nagpapasalamat po ako sa mga nakatuwang po namin sa gastusan, sa mga ambagan, no? Kaya naitayo ang isang iglesia diyan sa Agape sa lugar po ng Lobis. So, hindi ko na babanggitin yung mga pangalan. So, simple mga pioneer yan, ano po. Pero, balik tayo sa atin pong topic ngayon, ano, tapat at sapat kailanman. Naging tema po ng main matibay na sandigan. At gusto po namin ipaabot sa inyo, nasa 35th year anniversary na kami. Ang haba-haba na ng aming nilakad. Ang haba-haba na ng aming journey. No? Ang dami-dami mga pagsubok. Ang dami-dami mga ups and down. Ang dami-dami mga stumbling block na mga naranasan po natin. Pero kayo papunta pa lang. Tama ba? 2 taon pa lang na nag-journey. No? Kaya ito ang gusto ko pong ipaintindi sa inyo. O sa bawat isa po sa atin. Yung Diyos na pinaglingkuran ng May, Diyos ko rin. Amen mo ba? Amen mo ba? Kahit nakita namin na ang Diyos na pinaglingkuran ng May ay matibay na sandigan, gusto namin naman sabihin sa inyo mga paglalakbay, ang Diyos na ating po mga pinaglilingkuran, siya po ay tapat at sapat. Sa bawat panahon, sa bawat minuto, ano man na sitwasyon, ano man ating mga kalalagayan sa buhay, ang Diyos po na ating mo pinaglilingkuran ay kailanman hindi nagkulang. Baka ikaw lang nagkulang. Amen! Palapakan natin minsan pa ang Panginoon. God be the glory. Limang talata. Hango sa awit 100. Gusto kong simulan ang pagtatalakay sa huling talata. Ano ang sinasabi ng huling talata? For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Para baga sa Tagalog, ang sabi po diyan, ang Diyos ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay nananatili. Ang kanyang katapatan sa iyo at sa iyong lahi ay kailan pa man. Amen? So, gusto kong diyan simulan at diyan ko rin tatapusin. Kung naiintindihan po natin at naranasan po natin ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng ating Panginoon, na hindi po natin kayang tawaran, hindi po natin kayang sukatin, hindi po natin kayang arukin kung gaano kataas at kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Hindi po tayo po pwedeng hindi tumugon ng maayos kung nalalaman po natin, no, kung gaano kakamahal ng ating Panginoong Diyos. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Ang kanyang katapatan sa iyo at sa akin. Sabi ko nga alam niyo po ba, nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, yun na po ang simula ng pagbubukas ng dulungawan ng kalangitan sa iyong buhay. Amen. At ang dumungaw sa atin ay walang iba kundi ang presensya ng ating Panginoon. At ang presensya ng Panginoon na yan ay nagdala sa atin ng kaligtasan. Amen. At ako'y naniniwala ang kaligtasan na yan ay hindi lamang mananatili sa iyo. Di ba sa katabi mo, hindi lang sa iyo. Amen. Kundi pati sa iyong
lahi. Amen? Through all your generation. Mawawala ang Bishop Roque. Di wala mo kailan. Amen? Pero yung legacy, yung pananampalataya na meron ako. Ako'y naniniwala na ito ay naipasa ko na sa aking mga anak. Amen? Amen? At ang aking mga anak ang siyang bahala, no? Na magpasa ng pananampalatayang meron ako. Upang sa ganon, ang pananampalataya na yan, na naaayon sa salita ng Diyos, iyon ang ating panghahawakan. Yun ang ating tatayuan. At ito ang siyang nagtuturo sa atin upang tayong lahat ay magkaroon ng maayos na buhay. Amen? Magkaroon ng maganda at maayos na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay nananatili. Ang kanyang katapatan sa iyo at sa iyong lahi, ito po ay magpakailan-kailan pa. Gusto ko pong makita yan, yung Diyos na yan na atin pong pinag-iigitan. Meaning to say, pag sinabing tapat, faithful, or loyal, conveying a sense of commitment, dedication, and trustworthiness. Ang Diyos na po ay tapat. Na ibig sabihin, siya po ay tapat sa bawat yugto at panahon ng ating po mga buhay. Kaya lang, minsan nakikita po natin yung mga katotohanan. Sa kabila po ng katapatan ng ating Panginoon sa ating po mga buhay, marami po sa ating mga mananampalataya ang kulang ng katapatan. Amen? At yung katapatan na karakteristik or karakter ng ating Panginoon ay dapat itong maipasa sa bawat mananampalataya. Amen? Kung ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tapat, dapat ikaw na naglilingkod sa Panginoon ay masumpungang tapat. Tapat sa Kanya. Ano pa? Tapat sa asawa. Tapat sa pamilya. Tapat sa ministry. Are you with me? Tapat sa bawat ipinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay tapat. God is faithful. And God is not just only a faithful, He is also loyal. Amen? Isang napakagandang katangian na binabanggit ng kanyang mga talata. For the Lord is good and His love endures forever. Amen? Kami po ng verse 5. Kaya nga, ibig sabihin, tapat means faithful or loyal, conveying a sense of commitment. It conveys a sense of commitment. Meaning to say, mga kapatid, pag inaral natin ang Bible, ang Diyos ay nakipagtipan sa mga tao. Ang Diyos ay nakipagtipan sa mga Israelita. At nung makipagtipan ang Diyos sa mga Israelita, wala po siyang kaplano-plano na sirain ang tipan na yan. Amen? Kaya, masasabi po natin na siya po ay talagang tapat sa kanya po mga pangako. Ang nakakalungkot, yung mga Israelita lamang po ang siyang hindi nagiging tapat sa Diyos, sa kanila pong covenant sa Panginoon. Na para ba kung atin po sisipati sa atin pong kapanahunan, marami rin pong mga Kristiyano. Marami rin pong mga tao sa kabila ng katapatan ng ating Panginoon. Hello? Marami rin po sa atin ang masusumpungan o nakikita sa ating po mga personal na buhay yung kakulangan ng katapatan sa Diyos. Amen? Hindi po sana mangyari yung mga bagay po na yan. So,
Yung salitang sapat, sapat means and can be translated to sufficient or enough, implying adequacy or completeness. Ang Diyos ay tapat, hindi lamang tapat, bagkus sapat. Pag sinabing sapat, ang Diyos po ay concerned sa lahat po ng aspeto ng ating mga buhay. Amen? Concerned siya sa love life mo, concerned siya sa pamilya mo, concerned siya sa trabaho mo, concerned siya sa kalusugan mo. Higit sa lahat, mga kapatid, ako'y naniniwala na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay concerned sa busa mo. Amen? Concern sa ating pang mga pinansyal na pangangailangan. Sino po ba yung mga buhay ng 2020? Halos lahat po tayo, di po ba? O, bakit ko sinabi mga buhay? Hindi kasi namatay. Tama? 2020 ang dami namatay. COVID-19, di po ba? At sa panahon po na yan, walang trabaho. Hindi ka makalabas ng bahay. Hindi ka makaikot sa kapaligiran. Pero, sa kabila po na walang pagkakakitaan, ang nakakatuwa, yung mga tapat na naglingkod kay Lord, yung kanyang refrigerator ay puno ng mga pagkain. Hindi po ba? Saan galing? Ano naman ang mga refrigerator niya that time? Sardinas. Nakimi. Huh? Pero, ayun nga, dating na dating ang mga biyaya. No? At alam niyo po ba, sabi din, po, magiging yung pinansyal na pangangailangan, kitang-kita po natin sa kabila ng nagugulumihanan na sangkatauhan, ang Diyos po ay nakita po natin ang tapat sa bawat sa po sa atin. Isa pang napakaganda noon no? Yung tayo po ay iningatan ng Panginoon, yung tayo po ay sa kabila na nakaranas ng mga katikati ng mga lalamunan. Di ba? Pero hindi po niya inalaw na tayo po ay ma-stress, ma-depress, at tuluyan na pong bumigay. Di ba ba? So, yan po yung mga gusto kong makita po natin. Pag-usapan po natin yung tema, proper response for God's faithfulness. What are the proper response for God's faithfulness? Kung ikaw ay ginawa o nagawa ng isang bagay na maganda ng isang tao, kung mayroong tumulong sa iyo, kung mayroong humango sa iyo sa kahirapan, kung mayroong sumagip sa iyo doon po sa pagkakalunod, ano po ang iyo pong magiging tugon? Ano po ang iyong magiging saloobin? Ipinapakita po kasi sa mga talata po na ito na sa bahagi ng Diyos, sa parte ng Diyos, hindi po natin kayang ilarawan o sukatin o tapatan ang katapatan at kadakilaan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? At dahil hindi natin kayang sukatin, hindi natin kayang ilarawan kung gaano kadakila ang ating Panginoon, ang magagawa na lamang po natin ay ang tamang tugon sa kanyang katapatan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ano-ano ang mga tamang tugon? Amen? Yun ang atin pong pag-usapan. Una, what are the proper response for God's faithfulness? Una, worship the Lord with gladness. Amen? Sambahin natin ang Panginoon. Anong uri ng pagsamba? Anong klaseng pagsamba?
pagsamba na hinahanap ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin, yung pagsamba na punong-puno ng kaligayahan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kung masaya ba? Pumalakpak sa Panginoon ang mga masaya. Amen. Oh. Gladness refers to a feeling of joy, a feeling of happiness, and a feeling of delight. Amen. Ito po yung gladness, yung nag-uumapaw ang iyong puso ng kagalakan. Hindi yung pupunta ka sa simbahan, samba ko lang yung pagbumukha. Diba? Hindi po ganun ang hinahanap ng Panginoon na uri ng pagsamba. Dapat pupunta ka kay Lord sa presensya ng ating Panginoon, dapat masumpungan ka, natuwang-tuwa ka. Galak na galak ka. Kaya kung minsan yung mga nagpapaawit, para sabi na para kayo mga tuon. Diba, malakpak? Diba? Samantala pagka-artista, palakpak kayo ng palakpak. No? Sumisigaw pa. Pero pagdating kay Lord, tipid na tipid. Yung palakpak. Hello? Huwag niyong tipirin. Kasi ang pinapalakpakan natin ay walang iba, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Dapat po siya tumanggap ng mga papuri mula sa ating mga labi, sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Kaya nga sabi po diyan, shout to the Lord with joy, all the earth. Amen. Sino na po yung sisigaw ng mga papuri sa Panginoon? Sino? All the earth, all people here on earth. Amen. Ang nakakalungkot, yun ang utos, pero yung kanya mga nilikha, hindi nagbibigay ng tamang pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Amen? Shout for joy! Sinasabi ng Biblia. Worship the Lord with gladness. Alam niyo po ba, kung hindi po natin sasampahin ang Panginoon, no? Pagpupuri sa Panginoon, sabi nga po ng Luke chapter 19 verse 40, I tell you, he replied, if they keep quiet, the stones will cry out. Amen. O ano sabi? Sinasabi ko sa inyo, yung sabi, no? Kung pahihintuin ninyo yan, kung titigil sa pagsambayan, kung sa pagsigaw yan ang pagpupuri sa akin, yung mga bato ang magbibigay ng kapurihan sa akin. Hello? Kahit bato pa lang, po pwedeng utusan ng Panginoon. Kailan niya po pwedeng utusan ng bato na sambahin at purihin ang Panginoon? Kung ang kanyang mga nilikha ay mananahimik. Hello? Kung ang kanyang mga nilikha ay hindi magbubulalas ng mga papuri sa ating Panginoon Diyos, ang bato ang magpupuri sa Kanya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, dahil nilikha ka ng Diyos, mataas na uri ng nilikha, ang unang-unang mong trabaho, sampahin, purihin, luwalhatiin, palakpakan, kakilain ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang ganda na kanya sinasabi. At nakita ko po dito na yung pong ibang kahulugan na tinatawag na pagsamba, worship the Lord with gladness. Meaning pala,
Worship means serving. Amen? Ang pagkanta, serving. Amen? Ang pagtugtog, serving. Ang pagsayaw, serving. Amen? Ang pag-involve sa ministry, serving. Ano man ang ating mga ginagawa, lakipan po natin ng pagsamba. Bakit? Kasi kapag nilalakipan natin ng pagsamba ang ating mga ginagawa para kay Lord, gagawin po natin ang ating mga ginagawa galing sa puso. Bukal sa puso. At pagbukal sa puso ang ating pong pagsamba sa Panginoon, ang Diyos ay natutuwa. Amen? Amen? Natuwa ako doon sa mga limang bata na lahat naman kayo, no? Natuwa sila sa inyo, pero yung mga bata mamaya bibigyan ko ng tigo 100. No? There, no? There. Ayun, no? Diba? So, yung 500, tigo 100 dapat. Managaling kayo hindi. Amen? Napansin nga talaga, no? Yung ginawa nila, pagsamba nyo. Yung pagsayaw ninyo, pagsamba nyo. Amen? Yung pagkanta, pagsamba nyo. Yung ginawa ni Madam, no? Presentation, pagsamba. At lahat ng yan, ginagawa natin para sa Diyos na nakila. Ngunit po, pag ginagawa natin ang isang bagay para sa Kanya, gagawin mo yung, alin? The best. Amen? Gagawin mo yung the best. Kaya kayo mga nag-perform, para sa akin hindi na alam kung para kay Lord. Amen. Para sa akin, the best na yung ginawa ninyo. Amen? Para natin ang Panginoon. Serving, worship means serving. Worship means expressing gratitude for His love. How to express gratitude? Paano ina-express ang gratitude? Ano? Gagawin mo yan, ginagawa mo yung expression na yan dahil kinikilala mo yung Diyos na yan na ating pinaglilingkuran ay karapat-dapat talaga. Karapat-dapat. I-voice out natin. Amen? Yung ating mga pagpupuri sa Kanya. Walang problema yan. No? Sumigaw. Yung sumigaw ng merong galang. Tama ba? May sumisigaw ba kayo na parang walang galang? Kasi yung pagsigaw mo, shout for joy, with gladness, of course, with reverence. Basta kasi, nananalangin tayo, sisigaw natin si Lord, parang nungtusan natin ng Panginoon. Diba? So, ang ganda. Unang puntos, worship the Lord with gladness. Ibig sabihin pala, ang pagsampa sa Panginoon ay meron pong kaakibat na paglilingkod. Amen? Ilang linggo kayo na-practice? Diba? May practice yun, hindi naman sa araw lang. Tagal yan. Bago mabungog yan. Diba? So, nagkaroon pa ng hindi malilate pang iba. Diba? Tapos, hirap na hirap sumabay. Yung iba. Diba? Pero, sabi nga, practice
makes perfect. Amen? Glory to God. So, God demands praise. Amen? God demands praise. Why? Because God is worthy to be praised. Kaya may karapatan po siya, i-demand yun. Amen? Dapat siya papurihan, luwalatiin, sambahin ng ating Panginoon Diyos. And true Christians will definitely praise Him. Ang totoong mananampalataya, hindi na kailangang utusan pang sumamba. Ang totoong mananampalataya, kusang sumasamba. Kusang nagpupuri sa Panginoon. Kusang pinapasalamatan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Yun po ang mga totoong mananampalataya. Pero yung hindi totoong mananampalataya, sumasamba ba? Ewan po, pala sila. Ito lang. This proclaims to the spirit world that God's plan will succeed and Satan will be overthrown. Amen. Alam niyo po ba? Narinig ko lang every time daw na nagpupuri ang mga mananampalataya, nag-aawitan, nagkakasayahan, meron daw pong mga muog ng kaaway ang siyang bumabagsak. Hello? Meron pong mga muog ng dablo. Amen? Yun ang mababasa po natin sa Biblia. Kaya there is power ng praising. There is power ng worshiping. To whom? To those who truly believers of our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya huwag po natin, talagang ito, ang ganda na sinasabi nito. Gusto mo na si Pastor Jace sana yung pakakantahin ko. Saan ako si Pastor Jace? Okay. Pangalawa. Worship the Lord for who He is. Worship the Lord for who He is. Tingnan po natin. Sa talatang 3, ang sabi po diyan, know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Amen? So, yung pagsampa na ito, ang sabi, sasampahin natin ang Panginoon Diyos kung ano siya, kung sino siya. No? For who He is. So, sino po ba ang Diyos sa buhay natin? Sino si Lord sa buhay natin? Sinasagot ng mga talata. Kung ano siya sa buhay natin. Ano kaugnayan niya sa atin? Sino tayo sa Kanya? At ano ang dapat na maging tugon natin sa Kanya? Ang sabi po diyan ng talatang 3, know that the Lord is God. Kilalanin na ang Diyos o ang Panginoon natin, siya ang Diyos. Ano ibig sabihin ng mga talata na ito? Meaning to say, we are the product of His hands. Amen? We as true Christian or believers of Christ, we are not a product of a senseless, mindless evolution.
Amen? Know the Lord is God. It is He who made us. Amen. Tingnan mo kaya katabi mo. Created ba by God? Amen? Sabi po na Genesis 1:26, let us make man in our image, in our likeness. So we are all created by God. Amen? Siya ang may likha sa iyo. Ngayon ang tanong, sa pagkakalikha pa sa iyo ng ating Panginoon, meron ka bang parang kulang? O meron kang reklamo? Meron kang reklamo? Anong reklamo mo? Ilong mo? Mata mo? Tenga mo? Katawan mo? So, alam niyo po ba? Hindi po nagkamali ang Diyos. Nalumitaw ang isang obra maestra sa katauhan mo. Amen po ba? Amen. Dahil may purpose ang Diyos, kaya ka naging ganyan. At meron kang dapat na maging function, kaya ka naging ganyan ang itsura mo. Amen po ba? Amen. Kaya kung ikaw ay maitim, huwag ka makakalungkot. Diba? Tama ba? Kaya kung ikaw ay medyo pangit, huwag kang malungkot. Bakit? Meron kang advantage ko sa mga magaganda. Tama? May advantage ka sa mga magaganda. Yung pangit, hindi na mapapapangit. Tama ba? Yung mga magaganda, kung pwedeng pumangit. Advantage, di ba? Kaya mag-alak ka dahil wala nang papapangitin sa iyo. Pero ang lundo nito, ang conclusion nito, ikaw pa rin ay isang obra maestra ng ating Panginoon. Glory to God. Worship the Lord for who He is. Sino siya? Ang sabi po diyan ng kanya po mga salita, siya raw po, ang Diyos daw po, ang Panginoon natin, siya ang totoong Diyos. Siya ang tunay na Diyos. Ang ibang Diyos, Diyos-Diyosan niya. Amen? Walang ibang Diyos na po pwede maging Diyos, kundi ang ating Panginoon Diyos, na may likha ng langit at ng lupa. Amen? Na may likha sa bawat isa po sa atin. Amen. Glory to God. In other words, we are the product of His hands. Amen? Amen. Produkto ka ng kanyang mapagpalang kamay. Yes. Kaya kung ano lumitaw, pasalamat ka. Amen? Amen. Yan ang sinasabi ng kanya po mga salita. Kaya, hindi po tayo putok sa buho. Amen? Hindi po tayo galing sa kawayan. May mga ganun, ano? Kung ano mga sinasabi ng evolution. At lalo't higit, hindi ka galing sa unggoy. Hello? O, tingnan mo nga yung katabi mo. Mga ba unggoy? Hindi mo ka unggoy eh. Di ba? Kasi wala pong katotohanan yung theory na yan. Ang Biblia ay nagsasabi kung saan tayo galing. Galing tayo sa Panginoon. Amen? Kaya pahalagahan mo. So, pahalagahan mo yung sarili mo. Dahil pinahalagahan ka ng ating Panginoon Diyos. Amen! Not just only we are the product of His hands, we are His people. Amen? It signifies a deep and intimate
relationship with our God. Tao ka niya. Tama? Tao tayo ng Panginoon. At dahil tao tayo ng Panginoon, kailangan natin ayusin ang ating kaugnayan sa Kanya. Amen po ba? Bakit? Kasi po kapag maayos ang ating kaugnayan sa ating Panginoon, lalo Kanyang pagpapalain. Lalo niyang ibubuo sa masaganang pagpapala sa iyong buhay. Amen po ba? Eh kahit dito sa mundo, ganyan din eh. Pag tao ka na isang mataas na tao, ano mangyayari? Siyempre, hindi po pwedeng hindi ka pagpalain. At may kakayanan siya pagpalain. Are you with me? Tayo po, dahil tao tayo ng Panginoon. Ayusin lang po natin ang ating pong relasyon sa Diyos. Tiyak po. Kaya sa katabi mo, tiyak. Na pagpapalain ka ng Panginoon. Amen! O, palapakan natin si Lord. Glory to God. Unlimited ang resources na. Amen? O yung tao, limited eh. Siya unlimited. Ano pa? Worship the Lord for who He is. Let us see, we are the sheep of His pasture. Amen? Tayo na po ay mga tupa. Tupa saan? Sa kanyang kulungan. Sa mga mananampalataya. Isang napakahalagang relasyon niya sa pagitan ng pastol at ng tupa. Nasabi nga ni David sa awit 23, the Lord is my shepherd. I shall not be in want. He makes me to lay down in green pastures. He leads me beside the still and quiet waters. When the Lord is the shepherd of our life, lahat ng needs natin, amen, pupunan ng Panginoon. When the Lord is the shepherd of our life, mararanasan natin ang Diyos hindi lamang tapat. Bagkus ang Diyos ay sapat. Amen. Dahil siya ay tapat. Amen. Sapat sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Meaning to say, lahat ng pangangailangan natin provided by the shepherd. If the Lord is the shepherd of our life, not just only ipoprovide niya ang mga pangangailangan natin, we also experience that the Lord our God is more than enough. Amen? More than enough. Sino yung gusto mga more than enough? Yung umaapaw na pagpapala. Nasabi ng verse 5 naman niyang Psalms 23, my cup overflows. Amen? Sa talatang 4 na sabi noon, ipinaghahanda mo ako ng dulang. Piging. Amen? Yung piging na yun, mamimili ka kung ano kakainin mo. Dulang yun. Saan ka paghahandaan? Sa harapan ng iyong mga kaaway. Sa harapan ng mga nag-aaway sa iyo. Makikita ng mga tao sa paligid mo, inaangat ka ng Panginoon, binibless ka ng Panginoon, may provision ng Panginoon sa iyo. May special attention ng Diyos sa iyo. Amen. Yun, siya sa atin po mga buhay. Kaya walang dahilan para hindi po natin gawin talaga na maglingkod sa Panginoon. Amen? At isa pa po noon sa Psalms 23, hindi lamang more than enough. Ang sabi po ng huling pangungusap doon, ng talatang 6, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hahayaan niya, uutusan niya ang alin. Uutusan ng Diyos ang mga pagpapala. Ano iutos ng Diyos sa mga pagpapala? Uutusan niyang magpunta sa iyo. Amen.
Amen. Pag inutusan ng Diyos ang blessing o ang pagpapala magpunta sa iyo, walang magagawa ang pagpapala kundi sumunod. Amen. Sino po yung nakahandang pagpalain? No? Sino yung gustong pagpalain? Sino pa yung kulang-kulang ang buhay? Sino pa yung nakakaranas ng kakulangan o hindi kasapatan ng Diyos? Gusto ko po sabihin sa bawat po sa atin. Ang Diyos po sa parte niya, hindi po siya magkukulang. Amen? Kaya-kaya niya ibigay lahat. Kaya-kaya niya i-provide na lahat ng mga kailangan natin. Ang tanong, bakit may kulang? Bakit tayo nagkukulang? Hindi siya may kulang. Ikaw ang may pagkukulang. Amen! Okay, sa dulo sa katabi mo, umayos ka. Sagutin mo siya, lalo ka na. Amen! Sagutin ka! Buti na lang. So, worship the Lord for who He is. Sino siya? Siya lang naman ang may likha sa atin. Siya po ang nagmamay-ari sa atin. Huwag mong arilin ang sarili mo. Meron nagmamay-ari sa atin. Ang nagmamay-ari sa atin ay ang Diyos. Pangatlo, worship the Lord with thanks and giving. Napasin niyo yung points. Paano lang po natin dapat sambahin ng Panginoon? Point number 3, worship the Lord with thanks and giving. Sabi po ng talatang 4, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Amen. So, sambahin daw natin ang Panginoon sa pamamagitan po ng pasasalamat. At ang pasasalamat na ito ay may kasamang pagbibigay. Amen? Worship the Lord with thanks and giving. Hello? Meron ba nag-worship kay Lord ng thanks lang? Without giving? Meron? Marami. Hello? Diba? Ang dami po mga ganyan. Alam niyo po ba, hindi po sapat. Tama ba? Na mag-worship ka kay Lord na walang alay. Are you with me? Sa kanila po, every time na papasok sila sa gates, sa worship hall, sa tabernacle, sa temple, hindi lamang po katawan nila dala nila. Tama po ba? Pagpasok nila doon, pagpunta nila doon, mayroon po silang dala-dalang alay. Amen? At ang iniaalay po nila, yung pinaka-the best na alay. Are you with me? So, ang pagsamba sa pala sa Panginoon, may pasasalamat at may pag-aalay. Ano ngayon ang gusto mong i-alay kay Lord? Malawak ang usapin ng alay. Di ba ba? So, sabi nga, letter A, we acknowledge His goodness. Pagkilala sa Kanyang kabutihan. Ibig sabihin, thanks and giving recognize God's kindness. Recognize God's mercy and recognize God's love toward us. Amen. Pagpapakita, pagpaparamdam. No? Yung pagkilala natin
sa kanyang kahabagan. Pag-usapan natin ang habag. Pinahabagan ka ng Diyos sa kabila ng ikaw ay makasalanan. Amen po ba? Dahil sa kabila na ikaw'y makasalanan, naawa siya sa iyo, bumaba ang Panginoon Jesucristo mula sa langit na katawang tao, inialay niya ang kanyang katawan doon sa krus ng Kalbaryo, namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo, wala naman po siyang kasalanan. Dahil naawa siya sa iyo, nahabag siya sa iyo, yun ang kanyang sukli. Inialay niya ang kanyang sarili. Upang ikaw at ako ay magtamo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at makalaya sa kasalanan. At magtamo ng buhay na walang hanggan kung kikilalanin natin ang kahabagan at pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat sa puso natin. Amen! Glory to God. So, letter B. We express our gratitude. Ibig sabihin, it shows our appreciation for all His blessings, provision and salvation. We express our gratitude and appreciation for something we receive or experience. Amen? So, yung salitang pasasalamat, po pwede po itong verbal. Amen? Pwedeng verbal. Mula sa atin po mga labi. Pero, yung salitang giving, sabi nga, giving, transferring something to someone else, care. So, it can be material. Amen? Pwede pong buhay na yung sarili ko na. The Bible said in the book of Romans, chapter 12, offer yourself. Offer yourself. Present yourself. A living sacrifice. Holy and acceptable unto God. Brothers and sisters, tingnan natin yung sinabi. Ang Diyos, binigay niya yung sarili niya. Alang-alang sa iyo. For your sake, for my sake, hinihiling ng Panginoon Diyos sa ating pagsamba. Alam niyo pinakahinihiling niya? Ikaw. Ako. Buhay mo. The Lord wants to offer your life for Him. Amen? Ikaw mismo. Amen? Tandaan po natin, walang nag-offer ng sarili kay Lord na bandang huli na pangamak. Lahat na nag-surrender ng kanilang mga sarili kay Lord, makapagsisigaw sa kanilang mga huling yugto ng kanilang buhay, tetelestay, tagumpay. Worship including offering. Worship the Lord our God with thanks. It is our verbal, but not just only thanks from our mouth, but it is also included giving. Amen? At ang hinihiling ng Panginoon, hindi niya kailangan pera mo, hindi kailangan kotse mo, amen? Hindi kailangan ng bahay mo. Gusto niya, ikaw. Yung buhay na yan, napahiram niya sa iyo, surrender mo yan kayo. Ialay mo yan kayo. Ngunit ko, pag sinurrender mo yan kay Lord, mapapabuti ang buhay na yan.
siya na ang magmamaniobra uli sa buhay na yan. Yes, amen. Yes. Pag siya na ang gumagalaw sa buhay na yan, Yes, amen. Yes. ang pinakabuod, isang napakagandang obrang maestro na gustong linugin ang Diyos sa buhay na yan. Hindi natin pag-usapan kung ikaw ay masama. Gano'n makatindi kasalanan mo. Bakit? Kasi po, walang bagay na imposible sa Panginoon. Yes. Ang nais na lang, buhay na subo, buhay na inialay ko. Tayo kong lahat dito ngayon. Patuloy po natin damhin ang banal na presensya ng ating Panginoon. Ang Robis, 2 taon na nag-journey, papunta pa lang kayo. Mahaba pa mga lakbayin. Marami pa mga trials, stumbling block, temptation, everything na pwede natin maranasan. Ganon din po sa bawat sapo sa atin. Hindi po nagkataon na nakatayo ka ngayon sa harapan ng Panginoon. Because the Lord our God is an omnipresent God. Ang Diyos ay nasa tabi mo, nasa harap mo. At habang siya ay nasa harap mo, nakatitig siya sa iyo at nakatingin siya sa iyo. Meron siyang hinihingi. Meron siyang hinihiling na isuko sa kanya o ibigay sa kanya. Hindi ka robot na pinapipilitin ng Panginoon. Binibigyan ka niya ng laya. To offer yourself, to surrender yourself, to present yourself. At ang presentation na yan, sabi ng Panginoon na gusto niya, living sacrifice. A holy and acceptable unto Him. Salamat Panginoon dahil napakalawak ng pagsamba. Napakalawak na pinag-usapan po namin. At nakita po namin, O Diyos, worthy ka, karapat-dapat ako. Ikaw ay Diyos na mabuti. Ang iyong pag-ibig ay nananatili. Ang katapatan mo sa amin, sa akin. Naniniwala po ako, Panginoon, kami, Panginoon Diyos. Ito'y walang hanggan. Dadaloy ito, Panginoon, sa amin po mga anak, sa aming mga apo, at kaapo-apuhan. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong mga mensahe sa amin po kalagitnaan. Hallelujah. We want to express our gratitude, Lord, sa iyo. Ang gratitude, Panginoon, na kumikilala sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong dakilang pagmamahal sa bawat sapo sa amin. Hallelujah. Pwede po ba kumawin tayo sa Panginoon at habang kumakawin po tayo, damit po natin ang banal na presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Pwede po ba itaas natin yung mga kamay? Sign of surrender.
iyong katapatan, ang iyong pag-ibig, pagmamahal sa amin, Panginoon, sa kabila ng hindi ko kami narapat-dapat, hindi ko kami nararapat, pero pinatunayan mo po ito, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Salamat po ng maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong sakripisyo na ginawa alang-alang sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa buhay na walang hanggan na aming nakamtan nung kami po'y magkaroon ng relasyon sa iyo. Salamat po dahil habang nabubuhay po kami sa mundo po na ito, inaalalayan mo po kami, ginagabayan mo po kami lahat, pinapatnubayan mo po kami lahat, Panginoon. At dahil diyan, hindi po kami maliligwak, hindi po kami maliligaw, hindi po kami malalayo, Panginoon. Salamat sa lahat ng bagay na iyo po ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Salamat sa hilinga, salamat sa buhay, salamat sa kaligtasan, Panginoon Diyos. Salamat sa proteksyon mo po. Salamat, Panginoon, dahil nakita po namin kami po lahat ay obra maestra ng iyong mga kamay. Nakita po namin, Panginoon, sa iyo po mga salita na ikaw ang nagmamay-ari sa bawat isa po sa amin. Ang aming panalangin, tulungan mo po kami tumugon, Panginoon, sa iyo pong kabutihan na ito, Panginoon, na hindi namin kayang ilarawan kung gaano kalalim at kataas. Tumugon kami, Panginoon Diyos, na kung saan sambahin ka namin mula sa aming mga puso. Paglingkuran ka namin, Panginoon, mula sa aming po mga puso. Ialay namin, Panginoon, unang-una na ang aming po mga sarili sa iyong harapan. Kaya naman, O Diyos, minsan pa ako po ay personal. Iniaalay ko po, Panginoon, aking po sarili sa iyong harapan. Iniaalay ko po aking pamilya sa iyong harapan. Iniaalay ko po, Panginoon, aking lahi sa iyong harapan. Kung ito po ay aking pong dalangin o panalangin, ako po'y naniniwala, ito rin po ang panalangin, Panginoon, ng Agape Love Family Community Church. Iniaalay ko po, Panginoon, ang Agape Love Family Community Church sa iyong harapan. Ang bawat miyembro, Panginoon, ng Agape. Hallelujah! Ang mga bubuksan po namin mga simbahan, ang Robis, Panginoon. Iniaalay po namin sa iyong harapan. At dahil iniaalay po namin, alam po namin, Panginoon, lahat ng mga bagay na ito na nasa iyong mapagpalang kamay. Lahat ng ito ay pawang maging matatagumpay, Panginoon. Dahil ikaw ang siyang gabay namin at pagtubay namin. Kaya ngayon pa lamang, we are looking forward sa tagumpay na patuloy na ilalagay mo, ibibigay mo sa mga taga-Robis, Panginoon. Ang simbahan dyan, patuloy mo pang palalaguin. Hallelujah! At patuloy nga, Panginoon, gagamitin mo po kami lahat sa aming pong relasyon upang magbahagi ng iyong mga salita. Makilala ka rin na ibang mga tao na hindi pa po nakakilala sa iyo. Thank you so much, Lord. Hallelujah. We bless you. We worship you.
sanhi ng presensya ng Panginoon. At pwede ko ba ikaw ngayon na siya makipag-usap kay Lord, personal. Nulit ko po, ang Diyos po ay silapit lamang ng isang taus-pusong pananalangin. Ano man ang design ng puso mo, just talk with Him. Open your heart, open your mouth. Kung meron ka kailangan ipagpasalamat kay Lord, pasalamatan mo siya. Kung meron ka gusto isuko kay Lord ngayong hapon na ito, isuko niya sa Panginoon. Kausapin mo ang Diyos, nakikinig po ang ating Panginoon. Kung meron ka sakit at karamdaman, nalito po Panginoon, nakilang magagamot. Siya po ang ating po. Kapilang Diyos na may kaya na magpagaling. Kung meron ka mga kailangan sa pinansyal, the Lord our God is our provider. Kung may problema sa pamilya, ang Diyos ang siyang restorer. Hallelujah. Package deal sa Panginoon. Masapin mo po ang Panginoon Diyos. Unlimited ang kanyang resources. Just talk with Him. Ang Diyos, sige po, sabi natin ang Panginoon, personal. Yes, Lord. Hallelujah. Glory, glory, Lord. Narito po ang iyong mga anak. Puso sa puso, pinakausap na. Alam ko po, Panginoon, na ikaw nakikinig. Hindi lamang nakikinig, pero kakarayanan na tumutunog. May kapangyarihan sa tumutunog, Panginoon. Hallelujah. Thank you so much, God, for this wonderful privilege. For us to talk with you, to communicate with you, to open our hearts, oh God, to your very presence, Lord. Thank you so much. Hallelujah. Glory. Glory, Lord. Amen. Salamat po sa katugunan. Salamat sa iyong banal na presensya na sa amin po kalagitnaan. Ngayon pa lamang, Lord, galak na galak ang aming po mga puso. Dahil nakulayaw ka namin. Nakatagupang-palad ka namin. Nakatagpo ka namin, Panginoon, ngayong hapon o gabi ito, Panginoon. Ilagay mo po sa matabang bahagi ng puso namin. Hallelujah. Ang mga salita. Hallelujah. Yan mga Sister Jing sa closing prayer. Pindron. Presensya ng Panginoon sa O Ama namin Diyos na nasa langit. Tunay nga ang iyong katakilaan ay sapat kailanpaman. Salamat o Diyos sa oras na ito, sa iyong banal na presensya, Panginoon, na aming naranasan sa gitna ng pagdiriwang na ito, Panginoon, na ikalawang anibersaryo ng Daughter Church ng Rome. Ama, tunay nga na napakadakila mo. Ang salita mo sa oras na ito na ibinaba mo sa kalagitnaan, Panginoon, ay tunay na makapangyarihan, O God. Na makapakapangyarihan ng iyong salita sa oras na ito, Panginoon, na siyang mawasak tutulog sa amin, Panginoon. Hindi namin kayang pabanalin ang aming mga sarili, Panginoon. Sinasabi ng aming mga labi na ikaw ay tapat at sapat, Panginoon. Subalit, O Diyos, kami po ba, Panginoon, ay tapat sa iyo, Panginoon? Nawa, O Diyos, ang iyong salita na ibinaba mo sa oras na ito ay mawasak at tutulog sa puso namin, Panginoon, at maging lakas at tuntungan ng aming pananampalataya sa iyo. Magpupuri kami, O Diyos, na may kagalakan, buong kagalakan, buong lakas at buong pag-iisip. Maglilingkod kami, Panginoon, ng buong puso, Panginoon. Hanggat ang buhay na ito, Panginoon, ay pinahihintulutan mo sa amin, Panginoon.
kasapatan at katapatan mo, Panginoon, ay patuloy namin maranasan bawat araw. Salamat, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Salamat sa pagdiriwang na ibinigay mo sa amin sa araw na ito. Salamat sa buhay ng mga anak mo na naririto upang mag-iisa. Magpuri, magpasalamat, at magkamalhati ng iyong pangalan. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na maraming panahon kami ay iyong magtatagumpayin. Sa maraming panahon na kami iyong sasamahan. Oh, Panginoon, sa'yo ang lahat ng papuri. Sa'yo ang lahat ng pagluluwalhati. Sa'yo ang lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ng iyong pangalan, sa ang lahat ng mananampay ay sumigaw ng malakas na Dahil ang Diyos ay sapat at tapat sa bawat isa po sa atin, walang dahilan para hindi po tayo mag-celebrate ngayong hapon po na ito. Aawitan muli natin ang ating Panginoon, sasampahin muli natin ang ating Panginoon Diyos. Ibibigay po natin yung the best na pagpupuri sa kanyang dakilang pangalan. Amen! So tunay nga na sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, nag-iisa ang Diyos natin. Di po ba? So lahat tayo ay patuloy na magpupuri at sasamba sa Kanya. Patuloy natin itaas yung ating mga kamay sa presensya ng Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na sa lahat ng panahon, Ikaw ang nag-iisang Diyos sa buhay namin. At patuloy namin i-declare, Panginoon, na narito ka sa buhay bawat sa natin. Amen? O Diyos,
Panginoon Diyos. Natunay niya sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, hindi niya tayo iniwan o pinabayaan man. Amen? Kagilain ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoon Jesus, pumibig ka. Kagilain ka sa buhay ko. Come on, church, let's declare it. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa ng nalito. Magliwanag ka, Panginoon. Aming Ama. Hallelujah! Patuloy na magliwanag sa puso ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy na magpalakila. Patuloy na ipagpapalihan ang alam mo. Sa'yo lamang ang papuri. Sa'yo lamang ang pagmamahal at pagmamahal. At aming pangalan namin, Diyos, na aming tagapagligtas. At lahat ay sumigaw na Hallelujah! Mga kamay. Ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Amang sumasalangit na kanyang patuloy na inilalagak sa ating mga puso, ang masaganang biyaya, pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo na nagdudulot ng kaligtasan, at ang walang hanggang pakikipisan ng Diyos Espiritu Santo na siya nating gabay, patnubay at dakilang tagapagturo. Sumain niyo nawa ang pagpapala mula sa Ama, Anak, at Diyos Espiritu Santo
ang lahat na naglahad ng kanilang pasasalamat sa Panginoon at nakahandang mag-alay ng buhay sa